more than 5,500 na flood control project. Ni isa, wala akong makita eh. Nag-iimbestiga kami sa iba-ibang probinsya. Wala yung 5,500 na sinasabi niya. So, inumpisan nila yan, paggawa ng pera, 23, 24, 25. Contractor, ito si Diskaya. Ngayon, kasi may kaso si Diskaya eh. Bakit hindi iniimbestigahan ng presidente kung siya yung... Si Diskaya nagsasabi totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo. Kaya, kinulong. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update page. Wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Sumabog na nga ho itong si Manong Chavit. Unang-una sa lahat, nag-imbestiga daw ho sila sa lahat ng probinsya kung totoo nga ba yung 5,500 flood control na pinangako ni Marcos Jr. Wala naman daw ho pala talagang napatunayan. Tapos sino yung pinag-iinitan nila? Ayan ho mga kabdito, yung nasa litrato si Diskaya. Yung asawa niya ngayon, di ba, kinulong din sa Senado. Tapos ito, siya na ho yung nananagot sa nangyayaring kabalbalan ng gobyerno. Ganyan ho kawalang hiya. Pati ho yung ICI, nakita naman ho natin, hindi rin ho nila masikmura. Yung, alam niyo na nakawan dyan sa flood control issue. Unang-una sa lahat, wala rin ho silang budget para ipagpatuloy yung ICI. Tapos pinipilit pa rin na Malacanang. Ayan, lalo na si Auntie Claire Castro na meron daw budget yung ICI at matutuloy. Wala na nga ho nagsalita yung ICI. Hindi na pwedeng ituloy dahil unang-una mga kabdit, kailangan ho ng 3 miyembro para mag-imbestiga. Di ba isa na lang ho yung nandyan? Paano pa ho sila mag-iimbestiga? Tsaka paano yan mga kabdit? Iimbestigahan mo, hawak ng Pangulo yan. Hawak ni Marcos Jr. Kumbaga, pinagloloko na lang ho nila yung kanilang sarili. Pinapakita lang ho sa media, sa taong bayan, may resibo kami. Paano nyo sasabihin kami nagnanakaw? Ganyan ho yung ginagawa ho nilang tactics. Ganyan ho yung ginagawa ho nilang tactics para paniwalain yung mga Pilipino na, ayun nga, meron ho silang pinakulong. Ayan, pero ang nakulong mga ka-update, kontraktor lang ho yung si Diskaya. Ayan mga ka-update, daliri lang ho yan. Kumbaga, hinliliit pa lang yan si Diskaya. Yung mga totoong magnanakaw, yung mga totoong, ayan nyo, yung mga kawatan dyan sa gobyerno, ayan, nakaluklok pa rin ho sa kanilang pwesto, nagpa-party-party, yung mga kasabot nga nila, wala na mga ka-update, nasaan na sila bunuan. Nasaan na sila amayan na pangandaman? Wala na ho. Wala ho silang mapatunayang makukulong sa mga kasabot nila. Sino yung napag-initan? Ayan, yung mag-asawang Diskaya. Tapos ngayon yung iniipit sila Bong Revilla, kung sino-sino pa ho yung iniipit nila na malayo naman ho talaga sa katotohanan. May maipakulong lamang ho sila mga small time, basta maisip ho nila yung si Marcos Jr., si Martin Luther King, diba? Si Charis ng House of the Representatives, lahat ho mga kapatid gagawin ho nila para pagtakpan yung kabalbalan ng administrasyon. Pero dito mga kapatid, hindi lang yan ang ating pag-usapan kasi ito si Manong Chavit sumasabog na ho talaga. Alam naman ho natin si Manong Chavit, tinulungan niya lang talaga si Marcos Jr. noong kampanya kaya nanalo ho si Marcos Jr. Pero alam ni Manong Chavit mga kapatid na pag nagtapat si BP Sara at si Bobong Marcos, hindi ho tatama si Marcos Jr. Kaya ginawa niya ho, pinagkampi niya. Yun lang ho yung wrong move na nagawa niya. Na hanggang ngayon pinagsisisihan ho niya. Kaya wala na ho tayong mahabang pag-uusapan pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yun. Sabay-sabay ho tayong mag-react, mag-komento dito sa mga pasabog ni Manong Chavit. Kaya reacta na ho tayo. Makinig na ho tayo dito kina Boss Dada. Lahat ho sila dyan sa Vox Populi. 110 million na civil libel case. Sa tingin nyo, tama lang po ba yung ginawa ni Congressman Lian Leviste? Hindi ko alam kung ano yung sinampa, pero marami naman silang flood control. Marami silang pera yun. Kaya niyang bayaran. Sa tingin nyo po, kayang-kaya. Kayang-kaya. Bayaran. Ito, Claire. Kayo po, Seth, di ba, madalas din yung pong medyo nababanggit itong si Yusik Claire. Sa tingin niyo po ba talagang itong si Yusik Claire ay isa sa mga dahilan kung bakit itong administrasyon ni Marcos talaga naman nagkakaroon ng ganyang trust rating na -3? Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat, walang alam, dami niya sabi. Tapos, nung in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion, bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Siya binabanatan, masamang tao yan si Marcos, masama na biglang mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan.
Tama naman mga kabdit na walang kredibilidad. Yan si Auntie Claire Castro. Mantakin nyo nga, noong hindi pa nga siya Yusek dyan, lagi niya hong binabanatan yan si Marcos Jr. Pero ngayon, siyempre, dahil alam niya na mga kabdit, hindi naman ho natin sinasabing pera-pera lang. Pero tignan nyo, ang bilis ho ng panahon, bumaliktad ho siya. Ngayon kakampi niya na ho yung binabanat-banatan niya. Mga kabdit, na, presidente na si Marcos noon ha. Pero kung banat-banatan ho niya, Marcos, ginawa mo yan. Ginaganyan niya ho yan mga kabdit kasi alam niya, isa rin hong magna itong si BBM. Di ba hindi naman ho natin masisay si Auntie Claire kung malaking halaga yung pinag-uusapan dyan Auntie Claire, bigyan kita ng ganyan. O, payag ka. O, sige. Hindi na, So sa tingin nyo, Manong Chavit, yung 2.4 billion napunta sa kanya. Posibleng napunta sa kanya. ang budget nila sa opisina nila. Ewan ko kung meron din allocable. Dahil Ano yun? Isang taon o yun ang talagang buong budget hanggat budget nila yun. sa kabuuan? Isang taon yun, sa isang taon. Isang taon. No? Aba, malaki pala, 2.4 billion. Magkano kaya kay Auntie Claire doon? Yung iba pa sweldo nun. Iba pa sweldo. Paano ka babaliktad agad? Malaki usapan. So, yung sinampang 110 million, Kaya. panis, kaya. Nako. Kayo po, Manong Chavit, kayo, nakita nyo na po ang maraming presidenteng dumaan. At nakita nyo na rin po yung klase ng mensahe ang binibigay ng mga administrasyon. Sa tingin nyo po ba itong administrasyon na ito, tama lang ang kanilang mensaheng binibigay sa tao? O ano ang mga pagkukulang na sa tingin nyo sana'y nagawa nila para at least medyo yung mga tao naman ay maging kumpiyansa sa gobyerno? Wala nang kredibilidad ang presidente dahil ang survey sa kanya, negative 20 na . So, hindi totoo yung mga sinasabi na nakagawa siya ng 5,500, more than 5,500 na flood control project. Ni isa, wala akong makita sa nag-iimbestiga kami sa iba-ibang probinsya. Wala yung 5,500 na sinasabi niya. So, inumpisan nila yan, paggawa ng pera, 23, 24, 25. Na pinakamalaki na 25. So, Manong, bilang si Marcos Jr. ay tiga Ilocos Norte, ano po bang mga magagandang nagawa doon ni Marcos Jr. sa mismong lugar niya? Well, sa nakita ko, walang maganda dahil tanong-tanong ako doon sa mga mayors. Talagang palpak lahat yung mga iba ghost project. Paano hindi maging ghost project? Dahil, halimbawa, yung kay Diskaya, 3.4 billion ang binigay. Bayad siya kagad ng 25%. Yun ang para kay Presidente. So, si Diskaya, pagbayad, ipapasa niya dahil napakarami. Pero binabayaran agad siya ng Public Roads and Highways. Kaya madali silang ng pundo dahil bayad lahat. So sa madaling salita, Manong Chavit, yung sa Ilocos Norte, involved din na contractor itong si Diskaya. Ngayon, kasi may kaso si Diskaya bakit hindi iniimbestigahan ng presidente kung siya yung... Si Diskaya nagsasabi totoo. Siya unang inimbestiga . So, lahat yung sinabi niya totoo, kaya kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Yun nga mga kabdite, paano nga naman gagawin testigo ito si Diskaya? Di nilaglag niya ho lahat, pati yung presidente, yung pinsan ng presidente, yung anak ng presidente dyan sa House of the Representatives. Lahat ho sila dyan mga kabdite, magkakabukingan ho sila. Di ba kaya nga tinawag na pork barrel king si Charis ng House of the Representatives? Oh. Di ba? Naglulukuhan lang ho sila nun kung gagawin lang witness yang si bibigyan ng witness protection program yung mga Diskaya. Yan po yung mga marami ding alam dyan sa kabalbalan ng gobyerno. Di ba? Etong si Saldico, tingnan nyo, bumaliktad sa kanila. Ngayon, hinahunting din ho nila si Saldico. O ngayon, si Conle Viste, naglalabas din ng mga Cabral files lahat to. Anong ginagawa kay Rep Leviste? Dinidigdig din ho siya dyan sa solar na business ho niya, mga update. Ngayon sila ho yung pinag-iinitan yung mga lumalaban dyan sa mga korupsyon ng gobyerno.
Pero pag hindi mo nilalabanan, katulad ni Auntie Claire Castro, pinoprotektahan mo sila, ayun, safe na safe po sila ngayon, di ba? Dahil nagsasabi ng totoo, siyang sinampan ng kaso. Dahil ayaw niyang bumaliktad. Yun. Siya sabi ang totoo, unang-una sinabi niya, sino mga binigyan yung pera? Unang binanggit, si Calatrava. Sino si Calatrava? Siyang USEC or USEC ng Office of the President sa Visayas. Siya ang tumatanggap ng mga 25%. Sabi ni Diskaya. Nung sinabi yun sa ICI, wag mo ilagay yan, sabi. Dahil sila Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Ayun. So may connection pala talaga. So, yung chairman ng ICI, siya nagsasabi. Kaya wala nang kredibilidad yun. Nag-alisa na nga lahat yung ICI na yan. So ibig sabihin, Manong, kahit na may sabihin yung sa ICI against to president, pinapa-cancel, ganun. Kasi sabi Pero pa-cancel. Like yung sinabi niya, huwag niyo pwedeng bigay yan. Tiyanggal. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya. Tinanggal din. So, pinipili lang ilagay yun. Kanina pag-usapan po natin yung 5,500 na flood control project. May pinapalabas sila ngayon na mali daw po yung figure na ibinigay ni dating Secretary Bunoan kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yun po ang iniimbestigahan nila ngayon. Ano masasabi niyo po doon? Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi niyan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Sa tingin niyo po ba, eto kayo, kilala niyo na po ang pamilya Marcos. Sa tingin niyo, totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Siya ang mastermind. Paano makagawa ng ganung kalaki? Hindi na mapapagtakpan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala kang makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldi saka hindi niya binuko yung mga senador. So, ginawa niya, gumawa pa sila ng pera. Kasi alam niya senador siya noon eh. May kaso nga siya eh. Kay, ano ba yun? Napoles? Napoles. May kaso rin siya, alam niya. Active pa po yun hanggang ngayon, yung kaso na yun. Siyempre, wala man na nakakasuhan ng senador eh. Bagay. So, kasuhan mo isa, dapat lahat. Dahil ginagawa na yan nung araw pa. So Manong, ibig sabihin yung pinapakita ngayon ni Bongbong Marcos na anti-corruption daw siya, pakitang tao lang talaga. Pakitang tao lang yan. Oo. O, di ba mga wala naman talaga tayong pwedeng patunayan pa dahil nga, tingin nyo ho ba hindi babagsak ng ganyan kababa yung trust rating ng admin ni Marcos Jr. kung hindi ho sa corruption na ginagawa ho nila? Di ba? Minanaho niya talaga yan mga kapatid, yung ganyang ugali, yung ganyang mga tactics pag nanakaw. Kasi unang-una sa lahat, kanino niya ba pwede manahin yan? Doon ho sa tatay niya. O ano ho nangyari? Naganda ho yung salin mga kapatid kuhang-kuha ho. Parang konting martial na rin ho tayo, di ba? Pag nagsasalita tayo laban dyan sa gobyerno. Ano ang ginagawa nila? Kinukulong ho nila sila General Pocky. So, nakita naman ho natin yung mga yan. Mga general na, mga retired AFP na yan. Pero ano ho gagawin nila? Pag nilabanan nila yung gobyerno, yan, kukulong ka. Di ba? O tayo pang ordinaryong Pilipino, paano tayo magsasalita laban dyan sa kabalbalan, korupsyon ni Marcos Jr.? Wala ho tayong gagawin. Wala ho tayong magagawa. Hanggat kahit nagsasalita ho tayo nagsasalita, kumbaga, dead man na lang ho si Mr. Tubig, mga kabdi. Dead man na lang ho. Kaya hinihintay lang ho natin, mga kabdi, matanggal na ho yan sa pwesto. Matapos na yung mga taon, 2 taon na lang, mga kabdi, yung hinihintay ho natin. Konting tiis na lang, pero sana, mga kabdi, wala pang 2 taon, yung mga gusto nga ni Maharlika, yung sabi niya nga ni Miss Maharlika, mga kabdi, hindi ho ako nagsabi dito na hindi na daw umabot si Marcos Jr. At maano na lang daw, hindi naman natin nagpapanalangin na mawala na si Marcos sana. Pero alam nyo na mga kapatid, kasi matindi na ho yung nangyayari sa ating bansa. Di ba? Matindi na ho, matinding korupsyon yung nangyayari. Pati yung mga ordinaryong Pilipino nadadamay ho sa kabalbalan ni Marcos Jr. Yung mga kapatid natin dyan sa Cebu.
Natatandaan naman ho natin yan, yung mahigit kumulang 70 o 80 katao ho'y nasawi dyan. Dahil ho sa flood control na yan. Di ba? Kasi May corruption. Mas masahol pa sa tatay niya eh. Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record. The biggest robbery of government. Akala ko nung tinulungan ko, aayusin niya yon. Hindi, nilampasan pa eh. So yung record sa Guinness, lagpas na ngayon. Lagpas 3 na. taon pa lang. Kaya dapat ilagay din sa Guinness Book of Record. mas malupit dapat siya. At saka O di ba mga kabit? Nilamangan niya pa nga yung tatay niya dyan. Isipin niyo ilang taon nung namumuno yung tatay niya. Eh kay Marcos Jr., sa 3 taong pamumuno niya, pagkaluklok niya pa lang bilang presidente, eh tinalo niya pa ho pala yung tatay niya. Ganyan ho katindi si Marcos Jr. Di ba? yung sinasabi nyo dun sa isa yung interview na pagkapanalo ni Bongbong Marcos, parang hindi na kayo kilala. Di ba? Ano? Parang hindi na kayo kaagad kilala nung nanalo siya. Parang alam mo yun, yung dead man na. Yun nga, nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, in-snap na ako. So, iniisip ko, ang aga naman, wala naman intriga, ba't kaya? So, pinag-aralan ko. Kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalukuhan. Mabubuo ito po, ko yun. Ano. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa ni Attorney, si Claire Castro ay nakakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos o lalong nakakasira? Kasi Walang kredibilidad si Claire Castro. Nasa record siya nagsasabi na walang alam si Marcos. yun dati. Bongbong Marcos. Oo, walang alam yan. Walang alam. Totoo yung sinasabi niya. Pero ngayon po, kinu-question niya yung legalidad daw ng cyber libel case na ikinakaso sa kanya ni Congressman Libiste. Problema na niya yun. May tanong. Eto Manong, total, 'di ba? Sinabi niyo na rin naman po na nakakasama kayo noon ni Marcos Jr. lalong-lalo na nung halalan, isa kayo sa tumulong sa kanya, tumulong para sa pangangandidato nung halalan. Kasi 'di ba, may nilabas na etong si Amy Marcos na yang si Marcos Jr. nga daw ay gumagamit ng droga. Kayo po ba, may mga time po ba na namataan nyo na may ginagawang kababalagan? Mayroon pinapakita video. Ewan ko, baka February daw ilalabas yung mga ano niya. February. May video ulit? Kaya yung rally sa February, tinatanong ko nga, ako nagko-coordinate lang. Lahat yung against sa grabbing corruption, against sa gobyerno. So, kailangan sama-sama lahat para... Pero Manong, may tanong ako. Matagal mo na nakakasama sila Marcos, di ba? Hindi naman. Pero one time ba na pansin mo na gumagamit na ako? Ano sa tingin? Nahuli mo na ba? Nahuli mo na? Yun ang naririnig ko. Dahil kapitbahay lang namin, yun naririnig ko. Kasi hindi kumikibo yan, so mga ganyan talagang may ginagawa. Lalong-lalo na si First Lady dahil nga nahuli sila sa LA, sa Beverly Hills. Oo nga. Dokumentado yun. Saka 12 hours bago sinabi, bawal yun. Dapat pag may krimen o namatay, agad-agad sabihin. Tama. Lininis muna nila. Ang report ng mga pulis, lininis nila pero marami pa rin nagkalat na cocaine. So talagang nagdadark. So Manong, yung kaso nila sa Amerika, nung nagkaroon ng kaso ron, absuelto na ba yun? Wala na yun. Hindi ko alam kung anong usapan dahil... Kasi Amerika yun, Manong, iba yun eh. Di ba? Pero at that time, kailangan nila tayo dahil nga maglalaban ang China at Taiwan, kailangan nilang bases dito. Wagol. So ito, Manong, alam natin, parang kayo po is yung naging triggering factor noong nangyari kay Erap dati, kay Erap Estrada. Ngayon, sinasabi nila na parang sinusubukan mo daw uli gawin yung ginawa mo kay Erap Estrada sa kasalukuyang administrasyon. At sabi nila, parang hindi na daw ubra kasi iba daw ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Ano po masasabi? Hindi. Mas mahirap noong kay Erap dahil nga ako lang ang pag-isa noon sa daming sumusuporta kay Erap noon. Eto, tao na mismong galit eh.
Mas madali dito. Oras na lang, palagay ko, by itong susunod na buwan, baka may milagro na mangyayari. Nako. Dahil Ako sa yun. bagsak na talaga yan, talagang baka may mangyari Saka na. Manong, kahit mga bata, alam na magnanakaw siya eh, no? Oo. Kahit mga bata, high school, Lahat. alam eh. Oo. Yung nga sinasabi ko, ngayon, yung divine Ayan mga kabdita, ngayon lang din nangyari ito sa kasaysayan na pati nga yung mga kabataan, alam na ho yung korupsyon ng admin. Yung korupsyon ni Marcos Jr. yan, isa pa. Kung hindi ho natin natatandaan o kung nakalimutan na ho natin sa ating isipan, si Manong Chavit ho yung nagpabagsak dyan kay Erap. Kaya mga kabdita, tingin nyo hindi na kayang gawin ulit yan kay Marcos Jr. na mismong tayo mga Pilipino, alam na ho natin yung ginagawa ng presidente. Kayang-kaya niya ho yan mga kabdita. Di ba? Kung kay Erap nagawa niya, o paano pa kay Marcos Jr. na marami ho silang ebidensya? Di ba? Providence. 40 years ngayon, yung mula na patalsik ang tatay niya. Sa Biblia, number 40, ano yan? Completion. Ha? Completion. Yung completion, ibig sabihin, 40, number 40 is a completion and a start of a new beginning. 20 days, 40 days nagpasting si Jesus Christ. 40 days nagpasting si Moses bago tanggapin yung Ten Commandments. 40 days it rained day and night for 40 days during the time of Noah. 40 years, nagliwali yung mga was sa desert, yung mga So, Israelites. Manong, Maraming 40 years yan. At ika-40th year ngayon, bago nung napatalsik si former President. so, Manong, tugma talaga, no? Ngayong taon, Parang repeating itself. History is repeating itself. wala na talaga sa kawala, Manong, no? Palagay ko, Alam na. Alam nyo na, mga kaibigan. Wala na tayo mag-uusapan. saka nung napatalsik si former President Marcos, 68 si Bongbong ngayon. Parehas Yun na. parehas. Kaya, divine providence. Kaya nga. History Maganda is yan. repeating itself. Kaya. Matatapos na ang paghihirap namin. Matatapos. Pero bago tayo mapunta dyan, mag-break po muna tayo mga kapartner. Huwag po kayong aalis at magbabalik po. Ayun nga mga kabdita, kung meron ho kayo nagkomento reaction dito nga sa korupsyon ni Marcos Jr. at hindi lang yan, yung pagiging sisiw ni Auntie Claire Castro dyan sa 110M na danyos. Kasi mga kabdit, dito na rin ho natin malalaman kung magkaano nga ba itong net worth ni Auntie Claire Castro. Kasi mga kabdit, at attorney lang ho yan, hindi naman sigurado aabot ng 50 million to 100 million lalo na. Alam nyo na. Pero pag ibig sabihin, basic lang ni Auntie Claire Castro, yung 110M na danyos kay Kong Lebiste, ibang usapan na ho yan. Ibig sabihin, malaki ang bigayan. Kaya mga kung meron kayo naging komento or reaction, komento nyo na ho yan sa ating comment section at doon na lang ho natin pag-usapan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.